Ang ikalima ng Mayo ay araw ng mga bata, at ang ikawalo ng Mayo ay araw ng mga magulang, para alalahanin ang dedikasyon at sakripisyo ng ating mga magulang. Gayon din, ang ika-21 ng Mayo ay ang araw ng mga mag-asawa, para pagnilay-nilayan ang anumang pagkukulang sa kanilang relasyon, at mamuhay ng may kapayapaan. Kaya hinihikayat tayo ng buwan ng Mayo na isipin ang tungkol sa pamilya. Mahalaga na isipin natin ang tungkol sa ating mga pisikal na pamilya, pero hindi ba dapat din nating pagnilay-nilayan ang ating espiritual na pamilya? Sa araw ng mga magulang, pagninilay-nilayan ng mga anak ang dedikasyon at sakripisyo ng kanilang mga magulang, iniisip, paano ko masusuklian ang biyaya ng mga magulang ko? Ito ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang ang araw ng mga magulang. Gaya nito, hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang biyaya ng Diyos Ama at Diyos Ina. Pag iniisip ko ang araw ng mga magulang, isang maikling kwento ang sumasagi sa isip ko. May isang nanay at isang anak na lalaki. Isang araw, tinanong ng nanay sa anak niya, "Mayroon akong madali ang bagay sa negosyo ngayon. Kaya pakiusap, alagaan ang nakababata mong kapatid." Sinabi ng anak na lalaki, "Gagawin ko ito." Nang bumalik ang nanay, nakita niya na nakadila ng kanyang anak na inis na inis. Pagkatapos, inabot ng anak sa kanya ang isang piraso ng papel. May nakasulat sa tala na, "Paglalaro kasama ang kapatid ko ng buong araw, $10. Pagpapalit ng lampi ng kapatid ko, $5. Pagpapainom sa kanya ng gatas, $5. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang bayarin para sa mga gawain, at ang kabuuang halaga ay malaki-laki. Tahimik itong binasa ng nanay at may isinulat sa tala. Ang pagpapakain sa iyo mula ng isinilang ay walang bayad. Ang pagdadala sa iyo sa ospital sa tuwing may sakit ka, nagpupuyat magdamag para alagaan ka, ay walang bayad lahat. Ang 12 ng damit para sa iyo ay wala ring bayad. Isinulat ng nanay na, "Ang lahat ng ibinigay ko sa iyo hanggang ngayon ay libre, nang walang bayad." Nang maingat na binasa ng anak ang tala, naunawaan niyang, "Kumpara sa nagawa ko, nakagawa ng napakadakilang gawain ng nanay ko." Gayunpaman, hindi niya kailanman inasahan na tatanggap siya ng anumang kapalit. Kaya kumuha siya ng isa pang piraso ng papel at sinulatan ito ng, "Bayad na ang buong bayarin na hinarap ko sa iyo." Mga kapatid, gaano kadakila ang gawain ng makalangit na Ama at makalangit na Ina, kumpara sa mga nagawa natin? Nilalaan ng ina ang kanyang buong buhay para sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi siya umaasa ng anumang gantimpala, sinasabing, "Ang lahat ng bagay na ibinigay ko sa iyo ay walang bayad lahat." Isipin ang isang bata na nababalisa at nakakagambala sa tulog, at ang isang bata na nagigising na umiiyak para sa gatas. Ang ginawa ng isang ina para palakihin ang kanyang mga anak ay di may kukumpara sa anak na nag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid sa loob lang ng isang araw. Gayunpaman, sinabi ng nanay na, "Walang bayad ang lahat ng sakripisyo at dedikasyon ko para sa iyo." Nang binasa ko ito, naisip ko na, totoo ito marahil para sa mga ginagawa ni na ama at ina, para sa kanilang mga anak.
Sa taong ito, nagdiriwang tayo ng ika-60 anibersaryo ng Church of God. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang biyaya ni na Ama at Ina. Tahimik nila tayong ginabayan sa nakalipas na 60 taon. Pagdating sa kanilang biyaya, madalas nating iniisip ang sakripisyo sa krus. Gayunman, mula sa espiritual na pananaw, ang mga handog sa lumang tipan, iyon ay ang regular na mga handog na sinusunog, mga handog sa araw ng Sabath, at mga handog sa kapistahan, ay kumakatawan lahat kina Ama at Ina. Ang sakripisyo ni Ama at ang sakripisyo ni Ina ay nilalarawan sa pamamagitan ng pagkamatay ng lahat ng uri ng hayop sa regulasyon ng kautusan ni Moises. Umaasa ako na hindi kailanman makakalimutan ng lahat ng makalangit na anak ang biyaya ni na Ama at Ina para makatanggap tayo ng mga papuri sa langit bilang mga mapagbiyayang anak ng Diyos. May mga salita na ibinigay sa atin ni Ama habang siya ay nasa lupa. Kung makikinig kayo sa salita ni Ina, makakatanggap kayo ng rice cake kahit habang natutulog kayo. Hindi ba nito ibig sabihin na kung gagawin natin ang lahat ayon sa mga salita ni Ina, uunlad ang ebanghelyong ito? Kaya matapos umakyat si Ama sa langit, habang ipinapalaganap natin ang ebanghelyong ito sa buong mundo, naroon ang walang katapusang sakripisyo ni Ina, ang pag-aayuno at pananalangin ng madaling araw. Ginawa ng mga pagsisikap na ito ang ating simbahan na maging kung ano ito ngayon. Huwag nating kalimutan ang dedikasyon at sakripisyo ng ating mga makalangit na magulang. At magsikap tayo sa taong ito na magdala sa kanila ng dakilang kagalakan. Tingnan pa natin ang isang verse sa Luke chapter 15. Luke chapter 15 verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Higit na nagagalak ang Diyos sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa 99 na taong matutuwid sa langit. Kaya hindi ba dapat na magsikap tayong lahat na ibigay ang kagalakang ito kina Ama at Ina? Sa halip na pumunta lang sa simbahan, magbigay tayo ng galak sa ating mga makalangit na magulang. Para magawa ito, gumawa tayo ng bagong resolusyon. Sa taong ito, tiyak na mamumunga ako ng mabubuting bunga na magbibigay ng walang hanggang kagalakan sa Diyos. Nang may resolusyong ito, dapat na bumangon ang lahat ng anak ng Zion. Sa paggawa natin ito, ang katotohanan ng Diyos ay ganap na maipapalaganap sa buong mundo sa taong ito. Maging sa mga bansa na hindi pa nakakatanggap ng katotohanan. Malinaw na naaalala ko nang sinabi ni Ina na, kayo ang lahat-lahat sa buhay ko at ang tangi kong inaalala. Kung gayon, ngayon, dapat nating ipahayag ang ating pananampalataya sa pagsasabing, ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay ko. Nagpapasalamat ako para sa biyaya ni na Ama at Ina. At taimtim akong nananalangin na ang Diyos Ama at Diyos Ina ay tatanggap ng papuri mula sa mundo sa lalong madaling panahon. Umaasang tumanggap kayo ng maraming biyaya. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.